Sinalubong siya ng yakap ni Claudine nang makapasok siya ng bahay. Mahigpit ang yakap nito na tila 1 taon siyang nawala. Hindi niya nasuklian ang yakap ng ginang. "How are you?" Lumayo si Claudine. Hinawakan nito magkabila niya pisngi at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. "I'm fine, tita. I'm sorry for making you worry." Puno ng sinseridad niyang saad. Matipid na ngumiti si Claudine sa kanya. Nasa mga mata nito ang pag-aalala at ganun din ang pangungulila. "You don't need to say sorry, Alexandra," masuyo nitong saad. "Just don't leave us like that, okay? Nag-aalala kami na sobra. Lalo pat nahihirapan kaming hanapin ka." Parang kinakain ng hiya ang puso ni Alexandra. Dahil sa sinabi nito, wala man lang makikitang galit sa magandang mukha ni Claudine. Purong pag-aalalang para sa kanya, marahang siyang tumango. Isa rin siguro sa pagkakamali niya masyado siyang naging makasarili. Nakalimutan niya hindi lang si Garrett ang tatakbuhan niyang palayo kung maglalaho na lang siyang bigla. Marami pa pala ang may iwan at mag-aalala para sa kaligtasan niya. "Sige na, Iha, let's go upstairs. Gusto mo bang magpahinga na muna?" Marahan nitong tanong, kumurap siya. Magpahinga? Naalala niya 1 oras siyang tulog lang sa eroplano dahil napuyat siya ng husto. "Manang," tawag ni Claudine sa katulong. "Dalhin na lang sa itaas ang pagkain ni Alexandra. Bili nito." Sinamahan siya ni Claudine hanggang sa kanyang kwarto. Pagkalapag ng eroplano, ang driver ni Garrett ang sumundo sa kanila. Si Garrett ay tumuli sa trabaho dahil sa importanteng kaganapan ngayong umaga. At siya naman sa villa. Simula kanina umaga hindi na sila nagkausap ni Garrett. Abala ito sa mayang tawag. Hindi niya alam kung nagkaroon ba ng aberya sa trabaho dahil nakita niyang frustrated ang lalaki kahit sa eroplano pa lang. "Nagkausap naman na kayo ni Garrett, hindi ba?" Napatingin siya sa ginang. Nahiya pa rin siya kaya napaiwas ulit siya ng tingin. Pagkapasok sa kwarto, sumunod din si Claudine. "Did he talk to you?" Muli sinubukan nito. Marahan siyang tumango. "We talked last night, tita." Mababa ang boses na sagot niya. Ngayong umaga hindi na po. Abala na siya sa trabaho. Tumitig sa kanyang babae. Huminga to ng malalim at saka tumango. "Sana maayos niyo ng problema, Alexandra." Mahina nitong sabi pero umabot pa rin sa kanyang pandinig. Nakita niya ang cellphone sa bedside table at gusto sana itong lapitan pero nakakahiya kay Claudine kung yun kaagad ang pagtutuunan niya ng atensyon. "Tita," tinignan niyang babae. "Yes?" Salamat po." Nautal pa siya dahil sa saglit na pagkirot ng kanyang dibdib. "Salamat dahil kagaya ni Lola Melandro, napakabuti niya sa akin." Kumunot ang noo ni Claudine. Inabot nitong kanyang kamay at marahang pinisil. "It's normal, Alexandra. We're family now." Nagbaba siya ng tingin sa magkahawak nilang kamay. Ang mainit nitong palad ay parang lunas sa nagyayelo niyang puso. Lumaki siya sa poder ng kanyang lolo at lola. Hindi niya naranasang magkaroon ng ina't ama dahil ulila na siya. Isa yun sa naging pangarap niya, ang mahalin, alagaan at ituring na parang tunay na anak. Sa sandali nilang pagkakasama ni Claudine, naiparamdam sa kanya nito ang pinapangarap niya na noon. Hinusgahan niya pa ito noon na baka hindi siya matanggap dahil galing lang siya sa mahirap na pamilya. Hindi siya naiharap ni Garrett sa mga magulang nito, kaya akala niya hindi siya matatanggap ng mommy at daddy nito. "I'm sorry, tita," napapaos ni Saad. Nagangat siya ng tingin at nanlabo kaagad ng mga mata, natigilan si Claudine sa nakita. "Please don't Apollo. I have to." Pinutol niya sasabihin nito. "I'm sorry that I couldn't be enough for Garrett." Napaawang ang labi ni Claudine sa kanyang sinabi. "I'm sorry that I also couldn't fight anymore. Wala na ako ibang naisip ko hindi ang lumayo na lang. Akala ko sa paraan na yon magiging mas payapa ang buhay ko. But I was wrong. Guilt is always after me. Masyado pala akong makasarili." Kumunot ang noo ni Claudine. Gusto niyang magsalita at pigilan si Alexandra sa mga sinasabi nito pero hindi kaya ng kanyang puso na gawin iyon. Nararamdaman niyang sinseridad ng babae sa mga salita nito kaya pinilit niyang sarili na pakinggan ang sasabihin nito. Kahit paramdam niyang parang nagpapaalam ito. "Sarili ko lang palang iniisip ko, nadami pang ibang tao." Pumatak ang luha sa mga mata ni Alexandra. Hindi niya yun pinunasan. Gusto niya maging tapat at totoo sa harap ni Claudine. "Matagal ko nang alam na magkaibang mundo namin ni Garrett, pero pinipilit ko pa rin. I was so selfish. Kaya bagay lang ito sa akin. Kaya siguro nahihirapan ako ngayon kasi pinipilit ko masyadong sarili ko sa lugar na hindi naman talaga para sa akin." Malungkot siyang ngumiti. Kung wala siya, si Natalie sana ang pinakasalan ni Garrett. Hindi na dapat naging magulo. Hindi na dapat naging komplikado. Sana naging sapat na lang noon na hinahangaan at minamahal niya si Garrett ng lihim. Sana hindi na lang niya hinagad
na masuklian ang nararamdaman niya para sa lalaki. Sana nakontento na lang siyang mahalin ito ng patago. Sandra, Claudine couldn't find the right words. Are you giving up already? Muling pumatak ang kanyang mga luha. Marahan siyang tumango. Bumalik po ako para formal na tapusin ang lahat. Sana hindi niyo po ako kamuhian, tita. Pero naintindihan ko nga yung naramdaman niyo. Of course not, Alexandra. Umiling si Claudine. Pinunasan ang kanyang mga luha. I wouldn't hate you. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Matapos man ang pagsasama niyo ni Gareth, maghiwalay man kayo, mananatili sa akin ang pagmamahal ko sa'yo. Namula rin ang mga mata ni Claudine, ngunit ayaw niya ipakita kay Alexandra na nasasaktan siya sa desisyon nito. I would always treat you like a daughter that I never had. Hindi ko kakalimutan ang mga nagawa mo para kay Papa. Ang pagliligtas mo sa akin and putting up with Gareth. You did so much for us. Wala akong maipipinta sa'yo. Hinagod ni Claudine ang buhok ni Alexandra. Naramdaman niyang parang may maliit na kamay ang humawak sa kanyang puso dahil sa ginawa ng ginang. I wouldn't hate you for giving up. I know how you're feeling now. I couldn't judge you. Kung nahihirapan ka na, Iha, maintindihan ko. Tumango si Claudine. Pagkatapos na nangyari kay Alexandra, hindi niya ito mahusgahan. Ilang taon din itong nanatili sa tabi ni Gareth. Babae rin siya. Alam niya hindi makakain ni Alexandra ang 3 taon na manatili sa tabi ni Gareth kung hindi nito mahal ang kanyang anak. Kung meron man siyang dapat nakagalitan, si Gareth yun. Nararamdaman niyang pagiging totoo ni Alexandra sa kanyang anak pero masyadong nabubulagan si Gareth. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang sa pagpapalaki dito. I want to start living on my own, tita, amin ni Alexandra. Natuyo na sa wakas sa mga luha nito. I want to go back to my apartment. Pero kakausapin ko pa po si Gareth ng maayos tungkol sa plano ko. Ayaw ko na po umalis na lang bigla. I also have to properly talk to him about the divorce. This time I want it seriously. Alam ko hindi papayag si Lolo Melandro, but I'm willing to beg on my knees for him to understand that I couldn't make it anymore. Parang lumubog ang puso ni Claudine. Seryoso na talagang babae. Naiwanan ng lahat sa kanilang pamilya. Malungkot siyang ngumiti at marahang tumango. I will try to convince him to, Alexandra. Pangako niya. Yun na lamang ang magagawa niya para sa babae. May pakiramdam siyang hindi papayag ang kanyang ama na pakawalan si Alexandra. Lalo pat maselan ng kalusugan nito. Nag-aalala siya sa maaring maging reaksyon ng kanyang ama pero kung buo ng loob ni Alexandra, kailangan tulungan nito. Gagawin niyang makakaya para lang maayos ng gulong ito. Thank you for everything, tita. Buong pusong saad ni Alexandra. Hindi na niya napigilan, napapikit siya at niyapos ito. Saka naman tumulong kanyang mga luha. Pinunasan niya yon bago lumayo kay Alexandra. You're so brave, Sandra. Thank you for putting up with Gareth. For all the things you did for Papa and for saving me. Umalis si Claudine at sa wakas napag-isa si Alexandra sa dating kwarto. Kinuha niyang cellphone at binuksan yon. Ngunit mabilis din na nag-off. She charged the phone, sa kanya nahiga sa kama. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Laura dalang kanyang pagkain. Pinaba na katulong ang tray sa maliit na mesa. Kumain ka na muna, Alexandra. Sa marahan at maingat na boses ay sinabi ni Manang Laura. Bumangon siya. Nakapag-breakfast naman sila ni Gareth bago umalis ng Palawan pero kumakalam na naman ang kanyang tiyan. Nang lumapit siya sa maliit na mesa, nasulyapan niyang paninitig ni Manang Laura. Buti bumalik ka na, Alexandra. Komento nito, matipid lamang siyang umiti at kumain na. Nag-aalala na sobra si Sir Gareth sa pagkawala niyo. Lahat kami nag-aalala sa iyo. Palaging gabi na bumabalik si Sir Gareth sa bahay at minsan ilang oras lang na nagpapahinga at umaalis din kaagad para subukan na hanapin ka. Inabot niya ang inumin, nagangat siya ng tingin sa katulong. Inosenteng mukha nito, tila gusto lamang ibalita sa kanya mga nangyari nang mawala siya. Alam mo, Alexandra, parang mababaliw na si Sir Gareth sa ilang araw mong pagkawala. Marahan nitong sabi. She cleared her throat. Tumayo naman na matuwid si Manang Laura. Gusto mo ba na iwan na muna kita? Sa wakas, nakaramdam din ito sa kawalan niya ng interes sa mga sinasabi nito. Tumango siya. Mapagpaumanhin naman na tumingin sa kanya si Manang Laura. Sige, babalikan na lang kita pagkatapos mo. Matipid siyang ngumiti. Dali-daling umalis si Manang Laura, lumunok naman siya, parang nawalan na siya ng ganang kumain. Ipinilig niya ang kanyang ulo, medyo natulala ng ilang sandali at natawa na lamang sa sarili. Si Gareth, nag-aalala? Umiling siya, hindi niya naubos ang pagkain.
Tumuloy siya sa banyo pagkaraan at naligo. Gusto niyang matulog dahil parang lumulutang pa rin siya sa hangin dahil sa kakulungan ng tulog. Pagkatapos ma-blow dry ang kanyang buhok, nagbaba naman siya ng tingin sa kanyang tiyan. Ngumiti siya sa kanyang sarili. Ngayon ay medyo panatag na siya dahil alam niyang healthy ang kanyang baby. Kailangan lamang na umiwas sa stress at aksidente para masiguradong ligtas nga ito. We can make this, bulong niya habang hinahaplos ang tiyan. Hindi pa yun halata hanggang ngayon. Parang wala naman masyadong nagbago sa kanyang figura, kaya kung hindi alam ang kanyang pagbubuntis, ay hindi malalaman na may dinadala siya. Kaunti na lang, pangako niya. Bumalik siya sa kama at saka nahiga. Napansin niyang wala na doon ang kanyang pinagkainan. Siguro'y pumasok si Manang Laura nang naliligo siya. Dahil sa pagod at puyat, hindi niya namalayan nakatulog siya kaagad. Nagising lang siya na makarinig ng katok. Pinuksan niyang mga mata at nilingon ng pinto. Kumurap-kurap siya. Bumukas yun at pumasok si Manang Laura. Dala ang panibagong tray ng pagkain. Nasa baba si Ma'am Claudine, sabi nito. Ibinilin ka na gisingin ka na muna, Alexandra, para makakain ka na. Bumangon siya. Sinilyapan niyang orasan at napansing 2:00 na pala. Ilang oras din siyang tulog lang. Nang maibaba ni Manang Laura ang pagkain sa mesa, umalis din ito kaagad. Tila alam na ayaw niyang tumanggap ng kahit na sino man. Naalala ang cellphone na naka-charge. Bumangon siya para i-check yon. Nang maupo siya sa mesa, sunod-sunod na pumasok ang mensahe sa kanyang cellphone. Medyo kumunot ang kanyang noo bago sumubod ng pagkain na sinilip niya yon. Ang mga mensahe ay galing kay Georgia lahat. Georgia, you're with Marcus? Nasaan kayo? Totoo, magkasama kayo ni Marcus? Sa Palawan? Where are you now? May ginawa ba sa'yo si Gareth? Alexandra! Marami pa itong mensahe na pare-pareho lang ang laman. Tinatanong kung nasan siya at kung anong ginawa sa kanya ni Gareth. Paano nalaman ni Georgia na pumunta sila sa Palawan? Sinabi ni Marcus. Si Marcus nga pala, mabilis nang hinanap ang number nito at walang pag-alilangang tinawagan ang number. Ilang ring lang ay sumagot ito kaagad. Alexandra, medyo paus nitong bate. Where are you? Maagap nitong tanong, parang sumisikip na naman ang kanyang dibdib nang maalalang itsura nito kagabi. Alexandra, are you okay? Nag-alala nitong tanong. Ayos lang ako, Marcus, sagot niya. Ikaw, kamusta ka? Natahimik ito saglit. I'm fine now. I'm glad you're okay. You sound relieved. Malungkot siyang umiti sa sarili. Kahit nito naman ang nasaktan, siya pa rin ang inaalala. I'm sorry, Mark. Mababa ang boses na saad niya. Narinig niya itong nagbuntong hininga. I'm fine. You don't need to apologize. I'm really sorry. Wala ka namang kasalanan. Stop apologizing, Alexandra. Malamig nitong saad. Naramdaman niyang ayaw ni Marcus na ipagpatuloy niya pa ang ibang sasabihin. You don't do anything wrong. Ayaw ko maramdaman na parang nagsisisi kang sumama ka sa akin. Seryoso nitong sabi. Dahil ako, wala akong pinagsisisihan, Alexandra. I would do the same if needed. I can even take you far away just to make sure you're safe. Thank you, Marcus. Tanging nasabi niya. But I guess I really have to face all these things now. Where are you? Maagap nitong tanong. Nasa Manila na ako. Ikaw, nasa Palawan ka pa ba? No, I'm already in Manila too. Sagot nito. Natigilan siya. Kung ganun bumalik din kaagad si Marcus. Let's see each other. I want to see you, Alexandra. Seryoso nitong sabi. Umiling siya kahit hindi naman siya nito nakikita. I can't go now, Marcus. Bigo niyang saad. Maybe some other day. Bawi niya rin. Malaki ang utang na loob niya sa lalaki kaya nangako siya sa sarili na babawi siya dito. I still have to settle other things for now. Sasabihan kita kapag pwede na. Ayaw niya sana itong biguin pero ayaw niya rin naman na ipahamak si Marcus. You're going to see him again? Natigilan siya. Wala sa sariling bumaling siya sa pinto at nakita si Gareth. Hindi man lang niya napansin na nakapasok to sa kanyang silid. Nandilim ang mukha ng lalaki. Alexandra, tawag ni Marcus. Lumapit sa Gareth at hinablot ang kanyang cellphone. Shit, galit na mura ni Gareth. Gareth! Pagkatapos na hablutin ang phone, ipwersahan naman siyang tinayo ni Gareth. Let me go! Alexandra, narinig ni Marcus at tila nagkakagulo sa kabilang linya. Umahon ng kaba sa kanyang dibdib at naisip na baka saktan ni Gareth si Alexandra. Sandra! Then there's a muffled sound. Kumunot ang noo ni Marcus. Alexandra! Sigaw niya. Damn, I have to save her. You want this, ha? Narinig niyang boses ni Gareth kasabay ng pagkapunit ng damit. Another muffled sound. Parang may gustong magsalita pero pinipigilan lamang. Gareth, tama na! Tumayo si Marcus sa kanyang kinaupuan. Medyo sumakit ang gilid ng kanyang tiyan at dibdib.
dahil sa biglaang pagtayo. Ang gagong Garrett na yon nang umalis sila ni Alexandra ay naiwan ng ilang tauhan nito para ipabugbog siya. Akin ka lang, naintindihan mo? Nagtagis ang kanyang bagang na marinig ang paos na boses ni Garrett sa kabilang linya. No one could have you. Kumuyom ang kanyang kamay, nasa panganib nga ang buhay ni Alexandra. Ngunit natalo siya nang marinig ang konting daing sa kabilang linya. Tila impit na ungol na kaagad na naglaho. Please, Garrett, pagmamakaawa ni Alexandra. Sa pandinig ni Marcus, masyado yung erotic. Naipikit niyang mga mata at matinding galit ang namuo sa kanyang dibdib. They're still married, I forgot. And knowing Garrett, he could make his wife bend. Nagtagis ang bagang ni Marcus at kagad ibinaba ang tawag na itapon niyang kalapit na vase sa pader dahil sa matinding galit. Shit you, Garrett, malakas niyang sigaw. Lingid sa kaalaman ni Marcus ang impit na ungol na kanyang narinig ay dahil sa biglaang pagtulak ni Garrett kay Alexandra sa pader. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig at matigas na pader. Saglit na kumirot ang kanyang likod ngunit dahil natatakpan ng labi ni Garrett ang kanyang bibig, tanging mahinang ungol na lang ang kumuwala sa kanyang bibig. Itinaas ni Garrett ang kanyang kamay, patuloy ito sa maras na halik sa kanya. Tila kaparusahan sa masamang bagay na ginawa niya. Bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Kinagat nitong masalang balat doon, kaya alam niya mag-iwan yun ng marka. Please, Garrett, pagmamakaawa niya, kilala niya si Garrett. Ang pagpaparusa nito idinadaan sa ganitong bagay. Noon ay naintindihan niya dahil gusto niya rin ng bagay na sarili sa lalaki, ngunit iba na ngayon. This is real punishment. Bulong-bulong niya sa sarili. You're not supposed to see him, paalala nito. But you're starting to see him again, Alexandra. Hindi ka pa nag-isang araw sa bahay, gumagawa ka na naman ng kalokohan. Bumalik ang labi nito sa kanyang labit mariin yung kinagat. Naramdaman niyang nagsusugat ang kanyang labi dahil ginagawa nito. Saglit itong lumayo, tinignan siya sa mga mata, puno ng galit at pagkabigo. Do you want me to go berserk again? Malamig nitong tanong, nalamig ang buo niyang pagkatao. Noon sa tuwing may hindi sila pagkakaunawaan sa malit na bagay, nalulunasan nila yon sa pamamagitan ng pagtatalik. Garrett is addicted to my body, naalala niya. Sa tuwing nagagalit to, alam niya kung paano sila muling magkakasundo. Hindi siya kayang hindihan ni Garrett sa ganitong bagay. Ganon din siya. Tuluyang binalot ng yelong kanyang puso. Maybe in this way I could persuade him to just let me go. Pumikit siya saglit at nang magmulat ay naitago na sa wakas sa mga emosyon sa kailaliman ng kanyang pagkatao. I want to divorce Garrett, aniya. Kumunot ang noon nito, sa lapit nilang dalawa alam niyang nakikita nitong determinasyon sa kanyang muka. I want to end this marriage already, nagtagis ang bagang ni Garrett. Humigpit ang hawak niya sa pulsuhan ni Alexandra na nasa ibabaw ng ulo nito at mariin na nakapako sa pader. You want that, Hidalgo? Nagtagis ang kanyang bagang at parang tinutunaw ng galit ang kanyang katinuan. You want to end this marriage para hindi ka na mahirapang puntahan siya at makipagkita. Is that it, Alexandra? Puno ng sarkasmo niyang saad, tinikom ni Alexandra ang kanyang bibig. Naalala niya ilang beses na binabakuran siya ni Garrett sa ibang lalaki. Hindi yun nahalata at iniisip niyang siya lamang ang nag-iisip ng ganong bagay para papaniwalain ang kanyang sarili na seloso si Garrett. Huli nang mapagtanto niyang mapang-angkin ito. Yun nga lang, alam niyang ganito lamang si Garrett sa kanya dahil nasanay na walang kahati sa lahat ng bagay. Solong anak, tagapagmana, mayaman, habulin at lumaki sa komportable at marangyang buhay. Alam niya natatapakan ngayon ang ego ng lalaki dahil sa kanyang pagre-rebelde. You want to get to. I just want to divorce Garrett. Pinutol na niya to so I could live my life peacefully. Without you, laking pasasalamat niya na hindi pumiyok ang kanyang boses kahit na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Nakita niyang tila pagbagsak ng depensa sa mga mata nito. Naramdaman niyang lumuwag ang hawak ni Garrett sa kanyang pulsuhan. So I want this to end now. Nakawala siya sa hawak ni Garrett, ngunit nanatili siya sa harap nito. Madilim ang anyo ng lalaki, ngunit hindi niya malaman kung anong iniisip nito. Bago pa siya muling makapagsalita, hinatak na ni Garrett ang kanyang bewang at sinil siya ng maras na halik. Kahit pa parang nalulunod siya dahil sa mga halik nito, sinubukan niya pa rin yung tugunan. If this is the only way to end this, might as well give it to him. Sa kanya naramdaman ng malambot na kama sa kanyang likod. Nahihiga na siya ng lalaki sa kama. Kinagat niyang ibabang labi nang bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. This would be the last time. Mas mababa pang halik nito. Sa kanya lang naalalang kanyang tiyan, napamulat siya. Dinungaw niyang lalaki, napaawang ang kanyang bibig na makitang nakatingin to sa kanyang tiyan. Bumilis ang tahip ng kanyang puso.
Hindi naman halatang buntis siya, lalo pat nakahiga siya kaya mas lalong naging patag ang kanyang tiyan. Ngunit dahil sa panitig ni Garrett, kinabahan siya. Garrett, utal niyang tawag sa lalaki, tuminto sa kanyang muka. Nakita niya saglit na pagkalito ng lalaki. Ang pagdaan ng pangamba, ang biglang galit, ang pagsiling ng pag-asa. Hindi niya maunawaan, samantalang naguguluhan si Garrett sa kanyang nararamdaman. Gumugulo sa kanyang isip ang sinabi ni Katleya. Matagal na siyang nag-iingat sa tuwing nagtatalik sila ni Alexandra. Ayaw niya mabuntis ang babae dahil mas lalo lamang magiging komplikado ang kanilang pagsasama. Pero dahil sa sinabi ni Katleya kaninang madaling araw, kalahati ng kanyang pagkatao ang naniniwalang maayos ang lahat kung mabubuntis niya si Alexandra. Ipinilig niya ang saglit ng ulo bago tumayo. Napalunok siya dahil sa nagbabarang kanyang lalamunan. Hindi dapat siya magpadalos-dalos ng tingin. Tinitigan niya si Alexandra, binaba nitong damit na nakataas at napaiwas. Gusto niyang magmura, gusto niyang manakit ng tao.